ngayon, nag-shooting ako ng isang film. Hindi ko pwedeng sabihin. Tapos, soon mapapanood niyo yun. Tapos gumagawa ako ng album under Star Music. If I'm not mistaken, this was a pandemic, shot during the pandemic. How does it feel that the first half was shot during the pandemic and the remaining, like, after the relax na po yung mga protocols? 2021, nung nag-start kaming mag-shoot nitong Love Diary B. At parang ilang linggo lang, 2-3 linggo, tapos nalaman kong buntis ako nun. Iba yung feeling nung nakalock-in eh. Mas masaya ako na siguro talagang blessing din na bukod sa nabuntis ako ng blessing na talagang tapusin muna yung pandemic bago kami mag-resume para talagang magawa namin ng maayos. Kasi iba rin yung, sa totoo lang, iba rin yung dating sa amin ng pandemic. Iba rin yung experience namin doon. Siyempre, at tagal namin nakakulong sa isang location, di ba? Hindi kami pwedeng, pagka free days namin, hindi kami pwedeng mag-usap-usap. Kung saan ka nakalagay ng cottage, doon ka lang, hindi ka pwedeng lumabas. Yung mga ganun, yung mga ganung klaseng restrictions, hindi siya nakakatulong mentally para kaming mga nakakulong, ganun. So happy kami na at least natapos yung pandemic, nag-resume kami, at eto pa yung mahaba pa na part na nagtitaping kami. Masaya kami na every other day pumapasok, balik na sa normal, pwede kaming mag-usap, magkwentuhan, magdikit-dikit. So wala na masyadong restrictions. Medyo heavy kasi yung theme ng Love Diary B. So, title pa lang heavy na siya. So, upon reading the script, ano yung mga paghahanda mo sa self mo para to portray the character well? I know you're a really good artist naman. Pero for you, since it's not, you know, the theme kasi yung genre na so hindi kasi siya for, parang, it's new for Filipinos. So parang newly lang siya na-endorse, tapos na-introduce. Tapos, for you, ano yung mga paghahanda mo to portray the role well? Well, yung pinaka-challenge sa akin, physically, kasi galing ako sa panganganak. So medyo, alam mo naman, tayo mga babae, nag-gain talaga ng weight, di ba? Pagkatapos manganak. Yun yung pinaka-challenge sa akin. Sa pag-arte naman, pagdating sa pag-arte, meron din kaming, dumaan din ako sa workshop. Meron kaming kahit papano, sa set nagkaroon kami ng acting coach para kahit papano, yung mga nakalimutan ko, ma-refresh, di ba? Makatulong din sa mga mabibigat na mga eksena. Especially, everyday, tuwing magte-taping ako, talagang wala kaming masayang eksena. Puro talagang mabibigat, iiyak, breakdown, nagagalit, ganun, nag-aaway, ganun yung mga eksena. So, medyo dapat physically, medyo talagang handa ako, baon ako ng maraming tubig sa katawan, ganyan. Para mailalabas din ako buong araw. Ano pa ba? Malaking bagay siguro para sa akin na napaka-understanding at napakabait ng director namin. Tapos sobrang generous at matulungin yung mga co-artist ko. Kaya hindi rin ako masyadong nahirapan. Since malapit matapos yung show, do you have any future plans now or next project? Sa ngayon, nag-shooting ako ng isang film. Hindi ko pwedeng sabihin. Tapos, soon mapapanood niyo yun. Tapos gumagawa ako ng album under Star Music. So, yan, nag-recording na rin ako ngayon. Asang ko sa naku, ano ba? Hindi, sa susunod na, hindi mo pwedeng magbigay ng sample. Para, surprise, para pagka narinig nyo, talagang fresh na fresh.